نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa ikaw ang problema. Opo mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa atin ng tinatawag nating amana o tinatawag na tiwala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali faabayna an ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katotohanan, inalok namin ang tiwala sa langit at lupa at mga bundok at saka tinanggihan nila na papasanin ito at nangamba sila mula dito at pinasan naman nito ng tao, tunay na siya ay naging mapaglabag na napakamangmang. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang binigay na amana sa atin, ang tiwala. Sa ibang tafsir mga kapatid, tinapsir nila ito na religion. Ang iba naman, batas. Ang iba naman, tungkulin. Lahat yan mga kapatid ay tafsir na pagbibigay halimbawa. Ngunit ang ano dito, amana ay amana talaga, tiwala. Lahat ng pinagkatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakita sa bundok, umayaw ang bundok. Pinakita sa langit, umayaw ang langit. Pinakita sa lupa, umayaw din ang lupa mga kapatid. Tao lang ang tumanggap. Pero ang napakasakit sa lahat mga kapatid, naging mapang-api siya, naging mapaglabag siya. Katulad sa ginawa ng ibang mga tao, nangurakot. Buti kung mga thousand, umabot sa bilyon-bilyon ang kanilang kinurakot. Kaya hindi nila alam mga kapatid, nangapi sila. Nagkaroon ng maraming baha, maraming naapakan mga karapatan nila. Marami talagang naprowisyo. At napakasakit sa lahat. Jahula na sila mga kapatid. Alam yung jahula, napakamangmang. Kasi nga, lahat ng bagay, kapag ginawa mo, mayroong kahinatnan. Bandang huli. Kaya, bandang huli, tingnan nyo, napakasakit nung nangyari sa kanila. Minsan, hindi sila makakatulog. Sa sobrang kahiyan na nangyari sa kanila, sa time na bulgar na, nakakahiya talaga nangyari sa kanila. Kaya, kung ikaw pinili mo ikaw naging mapanlabag at napakamangmang, ikaw ang problema. Kaya nagkakaroon ng problema sa pagnanakaw mga kapatid, tingnan nyo. Nagbabago ang mga bagay-bagay, maraming nasira, maraming naperwisyo sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, iyon ay dahil sa katotohanan si Allah ay hindi naging tagapagpalit ng biyaya na kanyang ipinagkaloob sa mga tao hanggang sa babaguhin nila ang anumang nasa kanilang mga sarili. At sa katunayan, si Allah ang tagakinig na maalam. Tingnan nyo si Allah mga kapatid, yun tinitingnan lang pala tayo. Nakikinig lang sa ating mga pinanggagawa. Kaya hindi natin babaguhin ang ating mga sarili, ay magkakaroon talaga ng problema. Tingnan nyo, nangyari sa atin, sa blood control lang.
Marami talagang pangnakaw, pang-aapi, nawalan ang pinagkikitaan ng iba. Subhana, kawawa talagang iba. Nagdinegosyo pero binaha sila. Meron naman palang ibang lugar kung saan napaganda ng kanilang mga flood control. Kaya sa sobrang pagkahumaling sa paglulustay ng kaban ng bayan, mga kapatid, ay talagang nagiging mapang-api ka sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa iba pa. At nagiging mangmang ka sa kahinatnan ng mga bagay-bagay. Hindi mo lubos maisip yun, bakit ganyan nangyari? Inisip mo lang paano kumita, kaya ikaw ang problema. Kaya ang problema, mga kapatid, nagkakaroon ng ganyan kapag kung ang tingin mo sa sarili mo, ang mundo ay umiikot lamang sa iyo at hindi ka na nakikinig sa iba. Subhanallah. Kapag ganun ang nangyari sa iyo, tunay ikaw na ang problema. Kasi naging mayabang ka na, hindi ka na nakikinig sa iyong kapwa, kahit anong payo sa iyo, wala na. Kasi nga, ka na lulong ka na sa paggawa ng kasamaan. Totoo talaga, naghumaling talaga sila sa kapangyarihan, sa yaman, sa kasikatan. Hindi nila alam, nagiging problema na pala sila. Kaya sana ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga kahiyan talaga to generation hanggang sa next generation. Kahiyan yan sa pangalan mo, sa dangal mo, sa posisyon mo, bandang huli na hindi mo na talaga kayang iharap ang iyong mukha. Kaya meron na nasabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa katunayan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng mga tao hanggang babaguhin nila kung ano ang nasa kanilang mga sarili. Tingnan nyo, ito tama talaga. Hindi pwede ikaw mag-isa lang ang nag-ayos. Sample na lang. Ikaw, presidente, naging maayos ka. Wala problema yan, pero hindi mo kaya yan. Kailangan lahat ng mga tagasunod mo, nasasakupan mo, kailangan din magiging matuwid. Kaya kapatid, simulan mo na para bago pa dumating ang problema. Kasi nga, hindi yan babaguhin ng Allah. Kung ganun ang nangyari sa mga tao. Kaya kailangan baguhin ang nasa kanilang mga sarili. Allahu Akbar. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Kasi nga, ganun isa lang nagbago, hindi ang karamihan hindi. Dapat karamihan. Nakaupo dyan sa posisyon, dapat sila muna magbago, ang karamihan sa kanila. Kasi kung lahat sila ganun pa rin, kahit naging matuwid ang isa, wala ring silbi. O kaya maging matuwid ang dalawa, wala ring silbi. Dapat ang karamihan sa kanila naging matuwid. Kasi nga hindi babaguhin ng Allah kung ano ang nasa kanila, kung hindi nila baguhin ang kanilang mga sarili. Allahu Akbar. Kaya sa hadith, mga kapatid, na sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mapuot sa isa't isa, at huwag kayong mag-inggitan, at huwag kayong tatalikod sa isa't isa. Magiging mga alipin ng Allah bilang mga magkapatid, at hindi pinapahintulutan para sa isang Muslim na iiwasan ang kanyang kapatid ng higit pa sa 3 araw. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na yan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng idea dito na mga problemadong tao, mga kapatid, ay mga yaong ang napuot sa kapwa nila. Ibig sabihin, may mga sama sila ng loob na kinikim-kim lang nila hanggang nagiging puot na sa kanilang kapwa. Kaya advice sa atin, mga kapatid, na huwag tayong mapuot para hindi
maging problema, hindi ka maging problema. Kasi tingnan nyo, nasasabihan mo ang asawa mo na stupida, o ang lalaki sabihan mo stupido. Mga ano na yun, tagus sa puso na pananalita na yun. Sakit yun. Asawa mo, sasabihan mo ng stupida o stupido. Kaya audibillah. Kaya puot yan mga kapatid, dahil yun sa sama ng loob. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-inggitan. Allahu Akbar. Meron nga isang sahaba. Ang sahaba na yun mga kapatid, subhanallah. Sinabi ng Propeta Salam, gusto nyo baga makakita ngayon ng taga-paraiso? Tapos merong ansar na lumabas, tinuro ng Propeta Salam. Nagulat si Abdullah bin Umar, bakit nagiging siya kasali sa mga taga-paraiso? Kaya pumunta siya doon at sinabi niya sa tao. Sabi niya sa tao, nag-away kami ng magulang ko, tatay ko. At hindi na kami nag-usap at nangako ako na hindi na ako papasok sa kanila sa loob ng 3 araw. Kaya pwede sana na makitira muna sa iyo. Kaya pinatira siya ng sahabi na yun sa kanyang bahay. Sa time na yun, 3 araw mga kapatid, wala talaga siyang nakita na sumasala siya, nagsasala, nagdadasal siya sa gabi. Hindi wala naman siyang ginagawang nakakabukod tanging mga pagsamba na makakapasok siya sa paraiso. Parang normal lang kung sa atin pa nagsasala lang, pero mga sala sa gabi, fasting, wala, normal lang talaga. Kaya pagkatapos ng 3 araw, nagsabi na siya, naging tapat na siya, alipin ng Allah. Sabi niya, hindi kami talaga nag-away ng tatay ko. Gusto ko lang makita bakit umabot ka sa ganyang kalagayan na hanggang nasabi ng propeta na ikaw ay taga-paraiso. Sabi ng tao, wala naman akong ginawa. Kaya umalis si Abdullah bin Umar at tinawag siya ulit ng tao. Sabi niya kay Abdullah bin Umar, wala akong ginawa bukod kapag ako'y natulog ay wala akong hinanakit sa aking mga kapwa. At pagkatapos hindi ako naiinggit. Tignan nyo, hindi siya naiinggit sa pinagkaloob ng Allah sa mga tao. Yun, sabi ni Abdullah bin Umar, yan pala ang ginawa mo na hindi namin kaya. Subhanallah. Kaya, yun mga kapatid, bago tayo matulog, huwag kayong mainggit sa mga kapwa. Isang yumaman, naging tagumpay sa buhay. Huwag kang mainggit dyan. Inshallah mga kapatid, Inshallah, yung makakapasok tayo sa paraiso at meron ka pang pagkakataon. Kaya, dyan sa hadith na ito, huwag kayong mag-inggitan. Yun ang doon mga kapatid. Ilagay natin yan sa ating mga sarili. Kasi nga, maging problema lang talaga kapag ikaw ay naiinggit. At huwag kayong tatalikod sa bawat isa. Magiging alipin ng Allah na magkapatid. Magkapatid. At kapag mag-away, wag kayong magsumumbra hanggang 3 araw lang mga kapatid. Kasi kung umabot kayo, lumabis kayo, ay mag-aaway na kayo at nagiging lumala palalo ang problema. Kaya ang problema kung hindi na nag-imikan ng matagal, yun nakakatakot yun. Hindi kayo nag-iimikan, alam naman natin 3 araw lang ang palugit sa atin. Katulad sa hadith, sabi ng Prophet Salam, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na iiwasan ang kanyang kapatid ng higit sa 3 gabi kapag magkita silang dalawa at saka tumatalikod ito at tumatalikod rin ito at mas mainam sa kanyang dalawa ay yaong nagsisimula ng pagbati ng kapayapaan. Salam. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dyan sa hadith niya mga kapatid, napakaganda ng katuruan sa Islam kasi kung hindi kayo nag-imikan, hindi ka nag-salam, subhanallah, lalaki lamang ang
problema. Kaya ikaw ang problema. Kung iniisip mo na ikaw lagi ang tama, totoo talaga yan. Ikaw problema. Hindi ka ang may sala sa simula at hindi rin marunong umako ng pagkakamali. Kasi nga, matatamaan ka po ng pagyayabang. Kaya, ayun, sa turo ng Islam, huwag tayong magyabang kasi nakakatakot yan. Si Allah lamang ang may-ari ng pagyayabang. Alam naman natin yan, si Allah lang. Kung inaagaw mo yan, aagawin mo yan, talagang itatapon ka sa impyerno. Katulad sa hadith ni Prophet Sallam, qala Allah Azza wa Jal, al-kibriya'u ridai, wal-azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma, qadaftuhu finnar. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, na sinabi ng Allah na makapangyarihan na maluwalhati, ang pagmamalaki ay aking pananamit sa pantaas at ang kadakilaan ay aking pananamit sa pambaba. Kaya ang sino mang nakipagtalo pa sa akin sa isa sa dalawang ito ay ihagis ko siya sa impyerno. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya bawal na bawal natin agawin ang pagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag kang tingin mo sa sarili mo tama lagi. Wag mong gawin yan, mga kapatid. Baka mayroon pang mas matalino sa'yo o mas maalam o ano pa dyan. Kasi nga, kapag ikaw ang naging problema, napakatindi ka na talaga. Kasi nga, marami kang maapektuhan. Madudungisan mo talagang sarili mo, pati ang kapwa mo. Dahil sa pagmamalaki mo, na ikaw lagi ang tama. Kaya, audubillah. Kaya, isa sa mga, kasi nga, sa atin, kapag kinukubli mo, ang sama ng loob mo, pati ang puot sa iyong kapwa, mga kapatid, ay dapat ipagdua mo na talaga kay Allah, mga kapatid. Pagdua mo kay Allah kasi mga mga masasamang pag-uugali to ng tao Kaya mas mainam idua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, at mga yaong dumating pagkaraan nila ay nagsasabi, O aming Panginoon, patawarin mo po kami at ang aming mga kapatid na nauna pa sa amin sa pananampalataya, at huwag mo po ilalagay ang puot sa aming mga puso sa mga yaong naniwala. O aming Panginoon, ikaw ay sadyang napakabait na maawain. Subhanallah. Itong dua na ito, huwag mo po ilalagay ang puot sa aming mga puso. Ganon, mga kapatid, ang dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag nilagyan ka ng puot, audubillah. Kaya mas mainam ipagdua mo kay Allah na sana matanggal lahat yan ng puot sa iyong puso. Kasi nga napaganda sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka mapuot sa kapatid mo? Dapat ipagdua mo pa ng mainam, ipagdua mo pa ng mabuti, ng mga ganda, papasukin siya ng Allah sa paraiso, ganun, patawarin na siya, katulad sa dua natin kanina. Kaya yun ang doon, para makatakas ka, mga kapatid. Kasi kapag nakulong ka sa problema, hindi ka na minsan makakatakas. Kasi kailangan mo ng lakas, kailangan mo may kapit sa Diyos. Kung nakulong ka sa problema, subhanallah, ikaw ang kawawa at ikaw ang magiging problema rin. Kaya dahil doon, mga payo sa atin, huwag mong sisihin ang sarili ng paulit-ulit. Baka humantong lamang sa malaking problema. Huwag mo sisihin, ulit-ulit mo sinisihin sa sarili mo, bakit hindi ko naabot ng ganito, bakit ganito. Huwag mong gawin yan, kapatid. Ginastosan mo ng haba sa ng buhay mo, hindi ka pa sana namatay. Huwag mong gawin yan.
Kasi kapag ginawa mo yan, ay talagang malilinlang ka ni Satanas. Meron nga isang hadith dito Sa hadith dito, kapag dinatnan ka ng isang pangyayari, ay huwag mo talagang sasabihin kung ginawa ko iyon ay marahil naging ganun. Subalit iyong sabihin, qadarullah, pagtatakda ni Allah. At ang anumang kanyang naisin ay kanyang gawin. Dahil ang salitang kung, tingnan nyo kung, lagi natin kapag nagdadalamhati tayo, nagsasabi tayo kung, sabi dito ay sadyang nagbubukas sa gawain ng Satanas. Isinalaysay ni Muslim. Subhanallah. Tingnan nyo. Pagsalita ka lang ng kung mabubuksan mo talaga ang gawain ng Satanas. Ang liba, nakakapatay ng tao to Pinapatay talaga, binabaril. O kaya pinapalayas ang iba. Kasi nga, nabuksan mo kasi ang gawain ng Satanas. Alam naman natin, si Satanas, papuntang impyerno yun. Lahat ng kanyang ginagawa ay dapat salungatin mo yun. Kung hindi, katulad ng pagsabi mo ng kung kasi nagdadalamhati ka, kasi meron kang sama ng loob, na gusto mong lutasin sana, hindi mo malutas-lutas. Tapos nagsasalita ka lang ng kung ginawa ko sana, auzubillah. Kaya dahil sa na yan, nagiging problema, ikaw ang naging problema, mga kapatid. Kaya yan, isa sa mga natin to, pag-igatan mo yan. Kahit ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan mo yan. Kasi kung hindi ka sasamba kay Allah, ay talagang problema mo yan. Ikaw naging problema. Kasi marami kang matuturuan ng mali. Marami kang gagabayan sa impyernong apoy. Tingnan nyo, meron nga dito sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, la yastankif al-masihu ay yakuna abda lillah walal malaikatul mukarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilayhi jami'a. Sinabi sa Quran, sabi niya, hindi kailanman minamata ng Misayas ang magiging alipin niya para kay Allah at gayon din ang malalapit na mga anghel at ang mga sino mang nagmamata hinggil sa pagsamba sa Kanya at nagyayabang, kung gayon ay titipunin silang lahat patungo sa Kanya. Kaya, dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay hindi nga minamata ng propeta na si Jesus, na siya'y naging alipin, pati mga anghel. Kaya, bakit mo gagawin siyang Diyos? Tapos, kaya mga ganun, mga kapatid, mga ganun itong mga usapin. Kasi nga, kung hindi mo sasambahin si Allah, ay talagang makagawa ka ng shirk, at yun ang napakalaking problema yun. Kasi haharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano na lang ay isasagot mo sa Kanya? Diyos ko, hindi kita sinamba, subhanallah. Kano bang sasabihin mo? Diyos ko, akala ko, Diyos si Jesus. Hindi mo ba napagmasdan ng mga naunang mga tao, mga mamayan ni Nuh alayhi salam, na pinurusahan talaga? Pinurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang problema ay tumama sa kanila. Kasi sila rin ang may dahilan. Hindi nila sinunod si Nuh, sumamba sila sa mga rebulto, pinagkukutya nila ang ginawa ni Nuh, subhanallah. Kaya alam naman natin dumating na po ang katotohanan para mawala ang problema na yan. Dumating na, liwanag, malinaw na liwanag ang dumating sa atin para magabayan po tayo. Kaya kung hindi ka manunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi dahil sa problema ay talagang madadapa ka na hindi mo na kayang iangat ang iyong ulo. Kaya bilang encouragement, mga kapatid, pakinggan nyo ito sa hadith. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Sinabi ni inulat ni Anas bin Malik, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala at pinakamainam na nagpagkakasala ay nagbabalik loob. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ginawang hasan ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan, kahit hasan ng kapatid, kailangan manumbalik talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nahagawa ng
tingin mo nagka-problema, ay manumbalik kay Allah. Huwag pabayaan na unti-unti kang sisirain ng problema. Kasi nga, matuklasan mo problema pa lang, baka ikaw bibitaw ka. Anong bibitaw? Baka bibitaw ka sa iyong buhay. Subhanallah. Alam mo naman natin, ang pagkuha ng iyong buhay ay napakalaking kasalanan niya. Suicide ka, magtitiwakal ka. Subhanallah. Maraming ganun nangyari. Natuklasan niya problema pala, magpapatiwakal ka agad, tatalon sa building. Kasi kahit anong yaman nakuha niya, kahit marami na siyang bahay, maraming sakyan, nakayanan niya pa rin magtiwakal, iwanan lahat yan. Kasi nga, hindi niya kaya ang problema. Kaya unti-unti ka talagang sisirain, kapatid. Kaya ang ugat ng problema, mga kapatid, totoo lang ang paglayo mo sa Islam. Kapag lumalayo ka na sa Islam, a'udzubillah, hindi ka na nagsasala, hindi ka naniniwala sa mga batas ng Allah, hindi ka nagbibigay ng sadaka, hindi ka pumupunta sa Makkah, hindi ka nagpapasting, ay talagang magkakaroon ka ng problema. Yan ang ugat ng problema sa totoo lang, paglayo natin sa Islam. At humahanap ka ng karangalan bukod pa sa itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad dito may sinagsabi dito, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam famahma ibtagayna al-izzata bigayrihi adhallana Allah. Sa sinabi dito na purihin ang Allah na yaong nagparangal sa atin sa Islam. Saka kung maghanap pa tayo ng karangalan bukod pa sa Islam, ay ibababa tayo ng Allah. Tingnan, ibababa tayo ng Allah. Totoo talaga yan. Ang karangalan mo, pera. Kung galing pala sa pagnanakaw, ibababa ka ng Allah. Ibubulgar ang iyong mga pinagnanakawan, ang iyong mga korupsyon, ang iyong mga lahat ng mga pinakita mo na akala mo tapos na, hindi pala, pagsisinungaling mo. Lahat yan, ibubulgar yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang problema mo, tuloy binabangga ang katotohanan. Kapag tinatanong ka na, hindi mo masagot-sagot kasi nababangga ang problema mo sa katotohanan. Naudzubillah. Kapag ganon, mahirap ka nang gagabayan ng Allah. Kasi mapang-api ka na nang-aapi ka na nahumaling ka na sa pag-aapi mo sa kapwa mo. Habang inaanyayahan ka patungo sa Islam, hindi mo kayang sundin kasi nagiging naging malakas kang tindig mo dyan sa paggawa mo ng kasalanan. Naudzubillah. Kaya higit ka na mapang-api, mga kapatid, kaya audzubillah. Kaya isa sa mga problema na yan, mga kapatid, dapat ayusin talaga. Ayusin, lalo na sa magkarelasyon, sa mga mag-asawa, dapat ayusin talaga yan. Hindi sapat na sabihin mo lang mahal ka niya. Kung ikaw naman palang problema, subhanallah, dapat ayusin mo talaga sarili mo. Hindi pabayaan lang. At alam naman natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa po tayong isang nasyon. Ibig sabihin dyan, isang pamamayanan na kailangan magsama-sama talaga tayo. Hindi pwede mamuhay ka lang na mag-isa. Kasi tulad dito sa sinabi ng Allah, inna hadihil ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sinabi ng Allah, ito katotohanan, ito ang inyong pamayanan, na iisang pamayanan, at ako ang inyong Panginoon, kaya sambahin ninyo ako. Allahu Akbar. Tingnan niyo, utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nadagdagan natin ang ating pagkakaisa na mayroong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sundin natin si Allah. Inshallah, sana malugod pa si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi kapag ikaw ay sumusuway sa batas ng Allah, katulad sinabi ng Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. At ang sino mang sumuway kay Allah at sa kanyang mensahero,
ay talagang naligaw ng sobrang pagkaligaw. Tingnan nyo, malinaw na pagkaligaw. Ganun mangyari sa iyo, kapatid. Maliligaw ka lang. Kaya, inshallah, sana meron kang napulot ang aral, mga kapatid. Ha? At panghuli, mga kapatid, ang tao hindi tumitingin sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya ibabaling na lang niya sa iba. Kaya problema talaga. Hindi niya matanggap-tanggap ang problema, ibabaling na lang sa iba. Auzubillah. Ganon na ganon mga tao, mga kapatid. Kaya sana palakasin natin ating pananampalataya para ang paglabas natin ng sama ng loob ay merong pakundangan. Kasi kapag walang pakundangan, ay magkakaproblema ka lang. Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.